napakainit mga kababayan na debate ni Atty. Jesus Palces at saka po nitong si Congressman Irice mga kababayan. Dahil ang pinagtatalunan nila dito about dun sa pag-aresto kay Duterte. Pero kasama din dito mga kababayan yung posibleng pagkakakulungan ni Jinggoy Estrada. So ito, pakinggan po natin. Kasi sabi po dito, Kong Edgar Irice on Senate walkout, online voting raw, and Duterte ICC trial. So ngayon ito, pakinggan po natin. Kasi mainit daw yung debate dito eh. Una ko tatanong kay Atty. Jess. Oo, kasi sabi ko nga, parang si Jinggoy ka, nakakatatlo ka na eh. Three-peat. Oo. Si Senator Jinggoy, three-peat na rin. Hindi, talo ko siya kasi ako 5 na ako eh. Lima 5 na libel cases ko. cyber libel. Pero talo niya ako in terms of the gravity. Oo. Una, patok muna yung ating VTR. Okay. Kasi ang galing ng ating staff eh. Natawa ko doon sa inaanod si Senator flood Jinggoy. control. Yes, pero sa akin, ito na lang sasabihin ko kasi ayoko masyado maging masama. Fool me once, shame on me. Oh. Fool me twice, shame on you. Fool me thrice, makalusot pa siya dito, sino nang nakakahiya? The rule of law, the courts, Tama. the judiciary, lahat nakakahiya. Fool me twice eh. Oo. Pangatlo na niya. Anyways, meron pa siyang second yung case niya. Na-clear siya, pero magbabayad siya, di ba? Ibabayad pa. Yes, mga graft charges. I'm just focusing on plunder. On plunder alone, nakakatatlo na siya. Yes. Kung Rize, ang lawmaker standpoint point of view, sa ganitong klase na nasabi nga nakatatlo na to si Senator Jinggoy, sa batas, sa amin, sa House, how do you feel about this, the lawmakers like Saldico, colleagues there? This is the sign of our politics dito sa Pilipinas at yan naman mga sign ng problema natin sa nabubulok na sistema ng politika sa ating bansa at isang malaking yan yung sign ng epekto ng political dynasties. Pero patok yan sa'yo. What do you think? Patok o putok? Bakit? It's not about accountability. Ayan, putok. Putok, bakit? It's not about accountability. Ito ay laban ng dynasty ni Marcos at ni Duterte Okay. at ng mga dynasty na nag-aagawan sa kapangyarihan. Lahat naman yan, babasahin mo yung 19th Congress 2025 National Budget, halos lahat na nakaupo, involved. So, nagtuturuan to, pero lahat sila magkakasama. Including Senator Jinggoy. Pero lamang Including kita Senator kanina, Jinggoy. si Saldico. Pero ba't hindi mo minimension si Speaker Romualdez? Saan? Former Speaker Romualdez. Ay, malaki yung kanyang pananagutan dahil siya yung speaker. Hindi, may punto din naman mga kababayan. Pero kung titingnan po talaga natin, bakit parang iniiwasan niya yung kay Jinggoy? Di ba? Okay, Jess, kung mababanggit niya yun. Kinakasuhan. Ay, binanggit ko. Pinapost ko yun. Ay, nako, si Kong Elise narinig ang chismis. I just have to address it. Sinasabi kasi BBM vlogger ako, tsaka Martin Romualdez vlogger. But if you... At doon sa petition ko sa Supreme Court, para sa constitutionality ng Unprogrammed Appropriations, lumalabas doon yung bilyong-bilyong mga flood control projects. Na nilipat. From unprogrammed, nilipat sa ano. Tama. Inaprubahan By ng Presidente. SMR. Hindi. Pero May inaprubahan ng PBBM. Presidente. Hindi, wait lang. Tapusin ko muna yung sa Martin Romualdez kung kaya ko daw sabihin. Kasi vlog ko yan. Ako ang nag-breaking news na may precautionary hold departure order. In fairness, Si SMR. in Balikan nyo fairness. lang. Pwede yan. Naku kasi yung mga TDS, pwede nyo i-control F. Mag-search lang kayo. No? Marunong ba kayo noon? Alam nyo ba yung mga technicalities? Search nyo lang yung Facebook ko. Hindi kami marunong mag-laptop. Attorney Julie, ikaw, patok o putok? Bobong putik. Ang una pong putok, no, is yung graphics natin. Pero wala namang masamang sinakay siya, no? Pero kasi, hindi accurate. Hindi naman iyakin si Senator Jinggoy. Hindi siya naaanod dyan, no? And this is not in his defense. It's just a poor characterization of him. Pangalawa, you cannot insulate or isolate this, no, itong kaso against him, yung flood control. Dahil sabihin na nating may kinalaman siya dyan, halos lahat naman ng lawmakers may kinalaman at... Hindi nga ganito mga kababayan na para maintindihan nyo. Oo nga, lahat may kinalaman. Pero dapat kasi may makita tayo na managot. Kung maaari nga, dapat managot lahat eh. Pero ang problema kasi mga kababayan, kung titingnan nyo yung kay Senator Jinggoy, pwede nga natin siyang tawaging serial serial plunderer. Bakit? Kasi paulit-ulit niyang ginagawa mga kababayan. Una, nasangkot siya. Pangalawa, nasangkot siya. At pangatlo mga kababayan, pag nakalusot talaga siya dito, tama yung sinasabi ni Atty. Jesus Palces. Pag nakalusot po siya dito, ang nakakahiya na dito mga kababayan, yung rule of law. Kasi nga paulit-ulit na po nangyayari pero paulit-ulit lang din nakakalusot. Di po ba? Oo nga, nandun na tayo sa point, lahat guilty. Baka nga mamaya mga kababayan, kahit nga si Irice, baka nga guilty din eh. Di po ba? Baka nga mamaya sangkot din sa flood control. Di ba? Baka nga yung mga nagsasalita, sina Toby Chanco, baka nga magulat na lang tayo, sangkot din yung mga yun sa flood control. Di ba? Pero mga kababayan, ito po tingnan natin. Yung mga nababanggit mga kababayan na mga politikong nangamal talaga ng pera,
Yun ang gustong makita ng taong bayan na dapat talagang pinakaunang managot. And then sunod-sunod na yan. Yun yung gustong makita ng taong bayan dyan. So hindi natin pwedeng sabihin, oo nga, lahat sangkot, na parang ang dating, wag lang si Jinggoy. Hindi po ganun mga kababayan. After ni Jinggoy, sunod-sunod na yan. Yun ang paniniwala ko dyan. One point or another sa flood control. Ang tanong kung may korupsyon. Pero yung dapat nating makita, 7 senador po ang kakasuhan ngayon, lahat from the majority bloc. That should be suspicious even to the DDH. Kasi kung 7 Teka senador... muna, sabi ako ng DDH. Diehard Duterte haters. Kasi kung 7 senador na po, kasi kung isa, okay. Kung dalawa, okay pa. 7 senador po ang kakasuhan para hindi na po sila makabuo ng mayorya. Ito mga kababayan, tanong ko sa inyo. Ito so plakin natin na itong fake news peddler na si Jamie Bondok. Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nung nagbobotohan sa Kamara, sabi niya hindi makakakuha ng sapat na boto pero nakakuha naman ng sapat na boto. Kaya tinatawag natin siya na fake news peddler. So ngayon dito naman po sa issue na parang ang dating pinu-political persecution yung majority ni Alan Peter Cayetano. Maliwanag na nga ang nagsabi si Panelo. Na ayon kay Panelo, allegedly mga kababayan, sa tingin niya, hindi pinu-political harassment yung mga yan, walang political persecution. Dahil nasa minority pa lang yung mga yan, talagang targeted na agad sila, nasasampahan sila ng kaso kasi may pananagutan naman talaga. Di po ba, paano ba in term na napipiho, pinahihinog, nasasampahan talaga ng kaso kasi nga, may kaso talaga sila mga kababayan at dinadawit sila sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng mga kickback dyan po sa flood control. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Yes, It's a question, Attorney political Jimmy. for me. Is it a matter of politics or is it just really na baka ang mas may kasalanan, with all due respect to the majority bloc, ay galing sa kanilang bloke? Okay, so Tama! Kasama lang So sila. ito ang challenge ko yan. Flood control yan. Bakit hindi ituloy ang Blue Ribbon, intayin ang resulta para equal protection? Kung may Wala na mga kababayan. Ito tandaan nyo ano yung sinasabi ni Jamie Bondok dito? Magaling din Ano yung sinasabi niya dito? Bakit hindi ituloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee? Para daw po maging equal mga kababayan. Paano hindi nga magiging equal yan? Ang nakaupo nga mga kababayan na Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ngayon ay si Jinggoy Estrada na sangkot sa flood control at si Marcoleta na may plunder. Diba? At etong kaalyado nila ang chairman na si Pia Cayetano. Isipin nyo mga kababayan, isipin nyo po mabuti paano pa magiging transparency ngayon ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung ang nakaupo ay sangkot mismo sa maanumalyang flood control. Diba? Yun ang pinupunto dyan ni Jamie Bondok para daw magkaroon ng equal na sagot sa madalit salita mga kababayan o equal na resulta. Dapat daw ipagpatuloy yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Natural, papabor yung investigasyon dyan kay Jinggoy Estrada. Siya yung vice chairman Di ba, papabor talaga dyan. At mawawala na ng kwenta yung investigasyon na yun kasi puro pagtatanggol na lang yon sa mga kaalyado nilang sangkot. may mahanap mang guilty na isa, guilty lahat. Sa minority. Oh, minority or majority, congressman, senador, contractor, lahat din. Ito, I agree. may Oo. balita ko, may good news I ako kay agree with Attorney that. Jimmy. Halimbawa, lumipat yung mga may kaso, lumipat sa minority. Majority. So minority, kakasuhan po ba? Oo, mawawala ba? Bigla bang may affidavit of Hindi, desistance? wait. Ang tanong ko sa iyo kung ako ang punto ko kasi was, kung madaming kinakasuhan sa majority, is it coincidence or politics? Or is it sila talagang may kasalanan? Oh yes, from the, Well, ako, ang tingin ko nga, sinabi ko sa iyo, halos lahat ng nakaupo, nung 19 Congress involved, Oo. 125 billion yung parte ng Senate sa Bicameral Yeah. Conference Committee. Tama. Lahat yan nabigyan. At kung talagang imbestigahan, madali lang So lahat dapat kasuhan. magte-take off Hindi, lang. dapat imbestigahan. Lahat. Kasi, alimbawa, for example, isang senador, meron siyang insertion or amendment for a flood control project. Kung na-implement naman ng maayos, bakit mo naman kakasuhan? Correct. Ayun. Oo. Ay, lahat may kinalaman. Teka, Ang problema lang, mukhang iniimbestigahan lang yung gustong imbestigahan. Okay. Diba? Yun, ladies ano naman, ang problema? kasi this speak, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. first, the good news kay Attorney Jimmy kasi ito pinupush niya nung pa yung 18 Marines. Kanina in-announce ni Senate President Alan Peter Yes, Cayetano sa live Ayun. streaming niya. Mag-hearing na sa next Thursday Yes. June 4. ang Yes. Senate Blue Ribbon Subcommittee Yes. headed by Senator Marcoleta. Yes. And I'm pretty sure yung 18 Marines mo ipapasok Will be na. witnesses. Opo, at ito po ay tagumpay po ng taong bayan at ang Ito yung pinaka-worst dito mga kababayan, pinaka-worst scenario. Paano natin paniniwalaan yung 18 Marines? Ito na I-connect the dots na natin mga kababayan.
yung 18 Marines, yung hinihinalang nasa likod nun at tumutulong mga kababayan ay walang iba kung hindi si Mike Defensor. Si Mike Defensor mga kababayan nag-donate ng 30 million kay Rodante Marcoleta. Ngayon ang tatay yung chairman ng subcommittee na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control kuno mga kababayan, si Marcoleta, 'di ba siya yung chairman? Ngayon, natural na uunahin niya yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines kasi nga yung nasa likod noon ay walang iba kung hindi si Mike Defensor na nag-donate sa kanya ng 30 million pesos. Diba doon pa lang mga kababayan, ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Na dito pa lang, pag ipinresenta yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, bayad na ang utang na loob ni Rodante Marcoleta. Bakit? Dahil mapapatunayan na yung bintang mga kababayan ay kaya po nilang patotohanan. Bakit mga kababayan? Kasi hawak ni Marcoleta yung subcommittee. Yung nasa likod ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines ay si Mike Defensor na nagbigay ng 30 million kay Marcoleta. Diba kaya-kaya nilang paikutin mga kababayan yung investigasyon dyan po sa subcommittee na yan. Kaya ako wala akong tiwala dyan eh. Kinabukasan po ng Pilipinas, totoong-totoo po yan galing sa puso. Kasi po, kailangan natin malaman talaga kung paano tayo ninakawan. Hindi lang ng isa, hindi pwedeng si Jinggoy lang. It's unfair. It is against the basic tenets of law. Yun ang sinasabi mo, di ba, na hindi lang nag-e-end yan kay Speaker Romualdez. Yeah. It goes all the way sa Malacanang. And the ombudsman should exercise restraint. Ma'am, sa tingin ko naman, makasabat ako dyan. Alam nyo, pagka nag-imbestiga yung Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson, ang punterya, yung mga Maka Duterte. Pagka naman nag-imbestiga yung kay Marcoleta, ang punterya, yung Maka Marcos. Administration. Bakit naman ang nagpanukala na ng priority legislation niya, si Presidente Marcos, sabi niya, mag-create ng Independent People's Commission. Overtime kami hanggang gabi, pagkatapos biglang pinatay. Ang deal. Hindi pa pwede ipakita ang resulta. So, ibig sabihin, itong lahat na ito, politika lang to ng Marcos at Duterte. Okay. Ngayon, anong problema nating mga Pilipino? Dahil dyan, sa politika nila, 7.2% ang inflation rate. 2.8% ang GDP ng first quarter at ang projection for 2026, 4.1% ang GDP natin. Anong masama dito? 9% ang average increase Ideal, ng ideal. ating Kasi maganda to eh. May pinupunto kasi si Jemmy Bondok na papabor talaga sa kanila. Eto, tuloy natin. every year. Ngayon, nasa 18.5 na. At ang projection, 22 billion o 10 billion na mauutang ng Marcos administration. Hindi ito yung geopolitics problem sa Middle East. Bakit? Yung mga katabing bansa natin, nakarecover na. Okay. Ikakat lang kita, Congressman, ha? Kasi gusto kong balikan yung political dynasty mo na i-relate ko sa Game of Thrones. Parang ang mga dynasty nga yung sinasabi mo, nag-aana. Doon sa Game of Thrones, the winter's coming. Pero si Ombudsman Remulla, sinabi niya, sa summer ay Mag-iinit. Mag-iinit. Dahil Ang sa marami pang kaso. Sino mga hula mong kakasuhan? El Nino. After Senator Jinggoy. Well, sa tingin ko, kasi si Ombudsman Remulla, politiko eh. Very close to the Marcoses. So, ibig Former sabihin... Justice Secretary eh. Hindi, saka, ibig sabihin, paano niya papanagutin? For example, si Secretary Pangandaman. Lahat ng mga saro. But she has a pending case. Yeah. May mga nag-complain, may nag-file. For your information, yeah. Bakit gano'n? Basta malapit sa Malacanang, mabagal. Hindi pinapatawad. Di ba? For example, yung dalawang Bersamin. Kung Egay, ako, with your indulgence, narinig ko ang mga arguments mo, politika ng Marcos, politika ng Duterte. With your indulgence, ako, what I can say is, just because we prosecute one for now, does not mean we will not prosecute the others. Yes. It's Pero correct. mas importante yung nakaupo. Bakit sila may hawak ng pera eh? Ayan. So you're saying, Ombudsman will not do it? Okay. I don't think so. Yeah. On that note, If he proves you wrong. yes. Ako, naniniwala ako mga kababayan na lahat yan mapapapanagot ng ombudsman. Kahit nga si Martin Romualdez di ba? Mga kababayan, kita nyo, mabibigat pa yung mga pinag-aaralang kaso na isasampa talaga dito po kay Martin Romualdez base po sa kanyang kasalanan. So ako naniniwala ako mga kababayan na lahat dito papapanagutin ni Ombudsman Boying Remulla. Ano po, mahirap lang kasi dito kay Erice mga kababayan, kahit naman obvious na obvious yung pagiging DD shit mga kababayan sinasabi, Marcos at Duterte, laban ng Marcos at Duterte, pero makikita nyo naman na yung kilos niya mga kababayan talagang literal na maka-Duterte talaga. Anyway, ituloy pa natin. Then, Let's- lulunod ako sa kanya. Let's go to headline number 2. Yun nga sinabi ni Tumutupa lang yan, ha? Sabi ko, baka maulan pa tayo ito, makulong. Yan, ito. Nobyembre, hindi na ito Mainit daw mga kababayan ng dito, ang debatihan dito sa isyong ito. Ito, pakinggan natin. confirmation. Confirmed na. Anong sa inyo? Patok o putok? Yeah. Hindi ko nabasa. Yung sa ICC ito ICC naman. At maganda.
sa ICC nagkaroon na ng November 30 ang trial ni former President Rodrigo Duterte with his new lawyers. Is that a good news? Attorney Jimmy, ikaw muna yun ko. Patok o putok? It's ganyan lang. Kasi sa totoo, I've always challenged the jurisdiction issue and I really pray humbly before the Supreme Court, although hindi po tayo nananawagan ha. Prayer lang to na sana ma-resolve na yung jurisdiction issue on our end. Kasi pagdating po doon, wala na talaga tayong hawak dyan sa issue na yan. So the trial should just proceed, but you have to remember that the quickest case resolved by the ICC was 8 years. Okay. So ano pang pagmamadali ang gagawin natin? Baka buhay pa kaya si Pangulong Duterte. 80 years old na yung matanda. Anyway, Alam mo, Attorney Jamie Bondoc, much better laliman mo pa yung pag-aaral sa batas. Oo nga, abogado ka, pero mas maganda laliman mo pa yung pag-aaral sa batas. Kahit yun man lang Republic Act 9851, basahin mo ng buo yun, yung mga section nun, much better na mabasa mo para may idea ka about dun sa mga sinasabi mo. Kasi unang-una mga kababayan, 'di ba kung matatandaan nyo nung pinag-usapan natin yung kay Dean Santa Maria, Mel Santa Maria, maliwanag naman ang sinasabi doon mga kababayan na kahit wala na tayo sa Roman Statute, meron tayong 9851, yun na yung tulay na nagdudugtong sa Pilipinas at saka po sa International Tribunal. Di po ba mga kababayan? Kaya nga kapag may isang Pilipinong iniimbestigahan ng International Tribunal, ano ba ang dapat gawin ng Philippine Authority? I-surrender mga kababayan, at yan ay nasa mga kamay ng presidente ang desisyon kung isusurrender ba yung isang Pilipino or hindi. So ngayon mga kababayan, pagkaya ng pinag-usapan yung Republic Act 9851, hindi na natin pag-uusapan yung kung may jurisdiction ba or wala ang International Criminal Court, kasi nga ang pinag-uusapan na po natin dito yung Republic Act 9851 na nagsisilbing tulay sa Pilipinas mga kababayan at saka po sa International Tribunal. Ano po ngayon, ituloy pa natin. babalikan kita. Tanungin mo na si Congressman. At yung usapin ng kaso ni Duterte mga kababayan, naandudo na yun eh. 'Di ba, naandudo na yun kahit pasabihin nila na question na yun yung jurisdiction kasi hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, wala na doon ang usapin mga kababayan. Ang usapin na dito yung pagpapanagot na. Kasi nga si Duterte, kahit ano pa sabihin nila, naandudo na mga kababayan sa kamay ng International Criminal Court at iniimbestigahan na. Erice, patok o putok? Well, sa akin, dalawa rin eh. Ano sir, patok o putok? Dalawang point of view. Parang kami pareho middle lang. ground, Bakit? middle One, alam mo maraming namatay nung war on drugs. Oh. Sa Caloocan, mga Lalo na collateral damage. sa Caloocan. Yung di bali yung mga, Yung palagay Kian, na natin, di bali Kian, mga di ba? pusher, di bali. Pero merong, sa violent war on drugs, subok na yan sa buong mundo. Hindi yan effective. So, Amen. kaya nga ang sabi ko, naniniwala ako sa karma eh. Pero nakita ko rin, mali rin yung procedure ng gobyerno. Meron ding karma, hindi na. Pero ganun eh. Pero tingin ko, Both ways. both ways eh. Tingin ko mali yung procedure dahil in a bigger picture, parang mali naman na yung mga Pilipino, lahat naman na papadala mo sa dahig, sasabihin mo hindi mo kaya i-prosecute. Yes. Di ba parang inaamin mo yung justice system mo. It's not working. It's not functioning. Hindi, wala pa naman talaga mga kababayan. Wala pang humahawak. Maliwanag naman din yung sinabi ni Dean Santa Maria kung pagbabasihan natin yung paliwanag niya. Humanap ka ng mga hukuman mga kababayan dito sa ating bansa na humahawak ng crimes against humanity. Wala ka makikita o bibihira lang yung mga makikita mo kasi nga hindi pa sila expertise mga kababayan sa usapin na yan. Kaya ano ang dapat gawin? 'Di ba mga kababayan, ano ang dapat nating maging solusyon para litisin yung mga tao na may kasong crimes against humanity? Di ipahawak natin doon sa mas bihasa, ika nga mga kababayan, sa paghawak ng kaso na yan. At sino ba mas bihasa? 'Di ba mga kababayan, ng International Criminal Court? Kasi nga ilang beses na silang nakahawak ng ganyang klase ng kaso. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Pero merong tinatawag na karma kasi nga sa Pilipinas, aminin natin, napaka-maka-impluwensya ng mga Duterte. At maaring ito ay nangyari dahil nga dito sa napaka-impluwensya niya at pati si Presidente Marcos natakot sa kanya kaya siya pinadala sa dahig. Kasi kung hindi takot si Presidente Marcos, dapat dito na siya prinosecute. Tsaka yun ang stand niya originally, di ba? Okay. Hindi nga mga kababayan sa bagay, paliwanag yun ni Erice mga kababayan, pero kung pakikinggan natin yung paliwanag ni Dean Mel Santa Maria, napakaliwanag nun talaga mga kababayan. Sobrang liwanag nung paliwanag nung napakagaling na abogado na yon. 'Di ba talagang sabi ko nga sa inyo, pag ikaw nakikinig sa kanya, matututunan mo talaga yung proseso ng batas at syempre, mauunawaan mo yung naging proseso sa pagdala kay Duterte sa dahig. Kasi maliwanag naman mga kababayan, 'di ba sinabi ni Dean Mel Santa Maria na na walang magiging problema, walang lalabagin ng presidente
kung ipadala niya yung isang Pilipino, mga kababayan, na iniimbestigahan sa International Tribunal. 'Di ba? Nasa sa presidente ang desisyon noon. At yun nangyari kay Duterte, mga kababayan, dumaan naman yon sa legal at tamang proseso. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Any Jess, patok o putok? Siyempre, patok na patok, forever patok. First of all, the trial of President Duterte is the majesty of international law at work. I've already said that before in an episode here in Politico Talks. But what I have to say is, hindi to politika ni Marcos or politika ni Duterte. Ito ay politika ng taong bayan at ng crimes against humanity. Meron siyang ginawa, kailangan niyang panagutin. Hindi ibig sabihin hindi gumagana ang justice system sa Pilipinas. With all due respect to the congressman and to my dear friend, Attorney Jimmy Bondoc, lagi nilang sinasabi, the courts are functioning. And of course, yung ating Supreme Court justices, with all due respect, may dalawa sa kanila, sinasabi, Galing! the courts are functioning, we are able, etc. That is not what complementarity says. Complementarity says the state is unwilling or unable. It doesn't say courts. So even though courts might be functioning and are able, it doesn't mean that the prosecutorial arm and the law enforcement arm is willing or able. Because if that were true, bakit hindi nakasuhan si Duterte pagka alis pa lang niya sa upuan? Bakit fake yung mga police blotter? Bakit yung autopsy reports fake? So the justice system is more than just the courts. That Because is what- President Marcos enabled him during that time. Nagkalaban na sila. So, hindi niya siya Yan ang pingin ko. Lahat ng mga kasama ni President Duterte. Uniteam. Oh, yeah, Uniteam. Sila nag-enable. Yes po. Di ba? Ah. Kami yung unit team eh. Hindi siya Pero ngayon, yung sinasabi niya na magkalaban na sila, bakit hindi niya ba kaya? Presidente siya? Hindi siya Yung politically- presidente ng Pilipinas, one of the most powerful president in the world. You know the answer to that, Kong? Yes. Where's the evidence? The evidence has already been deleted. Siya joke lang sa oral arguments ng Supreme Court. Ask for the autopsy reports and the police reports. All of them are falsified. Okay. Sa So, Attorney anong Jimmy. ibig sabihin? Ano? Yung mga Ano? deleted na evidences na yun, marirecreate May question to you. sa No, ICC? no. Sila Scanas and Matobato, Kong, with your indulgence, Mami Chu, cannot testify here. Why? Because there's death threats sa buhay nila. Di ba, Si Senator they were Bato close. nakatago. Ibig sabihin, the Bakit- President of the Philippines Bakit cannot guarantee nakatago? the safety of his witnesses. Si Bato. Teka. Before I call you out of order. Sorry. Okay. Si Attorney Jimmy. Di ba, mga kababayan? Alam nyo, pag yan talaga pinag-usapan, pag yan po talaga pinag-usapan, mga kababayan, talagang umiinit at gumaganda yung usapan. Bakit, mga kababayan? Kasi yung iba ipipilit kasi na mali yung naging hakbang ni Presidente, nung gobyerno ni PBBM. Although hindi na Presidente, pero yung gobyerno ni PBBM, dahil parang ang dating isinuko daw yung isang Pilipino sa mga dayuhan. Pero gaya nga, mga kababayan, kung pagbabasihan natin yung lalim ng batas kasi, actually, mga kababayan, ako at to be clear sa inyong lahat, hindi po ako abogado. Pero nagbabasa-basa naman tayo kahit papaano. At kung iintindihin mo, madali mo maiintindihan eh. 'Di ba? Gaya nga ng paulit-ulit nating sinasabi, meron tayo Republic Act 9851. At ngayon, maliwanag naman yung naging paliwanag din sa Mel Santa Maria na yun yung nagsisilbing tulay ng Pilipinas sa International Tribunal para papanagutin yung mga tao na may kasong crimes against humanity. At kita nyo naman yung kay Duterte, napakabigat na kaso noon. Kauna-unahang naging kaso yon, mga kababayan, dito sa Pilipinas na talagang ganun kabigat. At gaya nga ng sinabi, mga kababayan, ni Din Mel Santa Maria, humanap ka ng maraming korte dito sa Pilipinas kung may makikita kang humahawak ng ganyang kabigat na kaso. Kasi nga, bilang pagrespeto sa mga hukuman dito sa ating bansa, walang may expertise sa paghawak ng ganyang kaso dito po sa ating bansa. Kaya ngayon, ano ba ang dapat nating gawin? Ipaubaya sa mga bihasa. At ang bihasa na yun ay walang iba kung hindi mga kababayan ng ICC. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Jimmy, anong sentiments mo naman dyan? Hindi, nakalimutan ko na yung tanong. President Duterte. Pero ako, di ba, bago na yung lawyers ni Pangulong Duterte, nabilib ka ba na suddenly na, kasi originally hinihingi nila, December 30 ang trial. Pero kailangan ma-examine siya uli. Kanya di ba, matanda na nga, di na Kaufman. Pero they ruled already na he was fit to, to stand Hindi, trial. kasi ang nangyari, naging November 30, mas magaling bang mag-negotiate sila sa ano? Yeah, but it's a small win, but Sabi dito, you speak too fast, Brad. I don't understand anything. Alam nyo, hindi. Dito po kasi kay Attorney Jesus Palsis, mga kababayan, sa ganito kasi pagka-debate, kailangan talaga mabilis ka magsalita dyan. Una, may oras. Pangalawa, mga kababayan, pipilitin ka talagang ikat ng mga kadibati mo. Kaya dapat masabi mo lahat-lahat yung mga gusto mong sabihin para dire-diretso at hindi ka makat. Anyway, ituloy pa natin. it's too small. Dahil para sa akin talaga, the only win that we should be waiting for is really the Supreme Court decision. Yeah. A little comment on the unwilling and unable na yung ating judicial system. I really just have to disagree because there were no attempts at filing eh. Ganun kasimple, walang nag-attempt mag-file. At yung mga sinasabi nilang deleted, that's one of many. Ang dami pang pwedeng tumistigo dito. At hindi naman dadami ang testigo. Pag lumayo tayo sa dahig, mas konti ang testigo doon. Kaya nga nagiging evidence doon, articles eh.
Mga news articles and pronouncements. Sila nga nagsabi na parang napakadami naman yata ng mga speeches na ito na gagawin nating evidence. Oh, may maganda pang may magandang development, Attorney Jimmy. Kaya nakikita nyo, emotionally and politically, nagdidebate kayong Of dalawa. course, of It course. reflects That's the okay. Filipino nation as a whole. Kaya may suggestion yung lawyer yata ni Pangulong Duterte na sa ICC naman, para naman maintindihan ng mga madlang Pilipino, magkaroon ng Tagalog translation. And Yung Bisaya. Whatever na maintindihan ng Pilipino. Magandang balita rin sa inyo. Okay lang. It's too small an issue for me to comment on. Para sa akin lang talaga, sana we pray for the Supreme Court decision. Kasi let's now see. Pag nag-decision tayo on our own competence, tingnan natin kung ano ang reaction ng global community. Attorney Jimmy, Mami Cho, I have to ask Attorney Jimmy. Sabi ko na, hindi Kung- mo mapipigil eh. No. Yung when you say walang nagkaso, may kaso dito ng unconstitutionality ng Oplan Tokhang. That was... Yes. But there were not on arguments. the ICC. Yes, but my point is, Humanity and this is with all due respect to the Supreme Court, they have not issued any decision yet on that. The fact that we have not issued a decision on the constitutionality of Oplan Tokhang maybe also shows that the political power of this Duterte and the Duterte Hindi. family is so overwhelming. But they have not Tama. decided on our case, which was... Precisely. So Okay, I okay. agree on that. Yes. That they should decide. Gentlemen, may I have the last word? Yes, Attorney Mami. Yeah, dahil inaasahan ni Attorney Jimmy ang Supreme Court mag-rule. Di ba? Pag once na-rule ang Supreme Court, Duterte trial is already ongoing, hindi na mapapabalik. That's my last word. But at least for Bato and Senator Bongo, In future. may Anyway, benefit. let's go to headline number 3. Headline number 3, Senate Majority versus Senate Minority. Hindi Ah, ito. magkasunod kung ano ang priority. Tanyo, itinigil na yung usapin mga kababayan sa Itinigil na yung usapin mga kababayan dun sa kay Duterte sa ICC. Kasi nga mga kababayan, wala magkakaano lang diyan, magkakaroon lang talaga diyan ng tensyon kapag ka pinagpatuloy pa yung usapin na yan. Biruin nyo, yung dalawang nagsasalita dito na kadibate ni Attorney Jemmy Bondok, ni Attorney Jesus Palsis, talagang iba ang sinasabi pagkapatungkol kay Duterte. Pero si Attorney Jess, mga kababayan, makikita nyo na talagang focus lang siya sa kung ano yung alam niya. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, ito para maliwanag sa mga kababayang Pilipino po natin nung panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, di ba, umalis nga tayo sa Roman Statute. Ngayon mga kababayan, di ba nangako ang Pilipinas na mag-iimbestiga tayo ng sarili po natin patungkol nga dun sa malawakang nangyaring tumbahan nung panahon ng Duterte administration no nakikipaglaban sila sa madugong ipinagbabawal na gamot. Ngayon mga kababayan, yun ba ay nangyari? Nagsagawa ba sila ng investigasyon? Walang nangyari doon dahil walang nagsagawa ng investigasyon dahil yung babanggain ng investigasyon na yon ay makapangyarihang tao, presidente ng bansa at PNP chief mga kababayan na ngayon ay senador na. 'Di ba? Yan yung babanggain ng investigasyon na yon, kaya hindi tayo nagsagawa ng investigasyon. Di po ba yan ang pangako natin nung kumalas tayo sa Roman Statute. Kaso hindi natin tinupad yung pangako na yon kasi nga ang tatamaan ng investigasyon na yan ay si dating Pangulong Duterte at si Bato de la Rosa at yung mga kaalyado nila mga kababayan. Kaya nagpatuloy ang investigasyon ng International Criminal Court kasi nga bilang pagrespeto sa kanila, dapat yung investigasyong nasimulan nila mga kababayan nung miyembro pa ang Pilipinas ng ICC mga kababayan, ipagpatuloy. Kailangang ipagpatuloy. At yan po yung nangyari kung bakit dumating sa point na kinailangang arestuhin itong si dating Pangulong Duterte sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. At yan din ang dahilan kung bakit patuloy na maglalabas ang International Criminal Court ng mga ICC warrant dito po sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, may nauna na silang investigasyon na ipinagpatuloy lang. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ituloy pa natin to. Ito naman yung issue ng walkout na nangyari dyan po sa Senado dahil po doon sa teleconference. Ang image ng Senado ngayon, patok o putok. Kasi muna kay Congressman Rizal kasi mas maraming numbers 317 House members. Is that patok o putok yung minority majority? Sir, Congressman. Alam mo, Putok? mahirap kasi. Ayoko mag-comment kasi. Middle May ground? parliamentary courtesy. Hindi, sa House, nire-read ko sa House. Yung majority and minority. Hindi kasi sa House, walang problema kasi super majority. Yes. Even the minority is also majority. And that I agree. I agree with you, Kong. Super duper majority. Ito nga, yung maganda example si Kong kasi nag-abstain siya, di ba? He lost his House Deputy Minority position, di ba? Hindi, Ah. ano yun, Senior, deputy, minor. Pero Oh, yan. Hindi, I lost my position because I was doing my job as a provider of check and balance. Fiscalizer. At tapos, yung mga nag-vote na no, sa isang natanggal. Tatlo yata una ngayon. Kanina may inannounce na natanggalan ng chairmanship o vice chairmanship. Ano ba latest chismis mo nakarating sa Yan ang problema kasi sa mga sa sistema natin ngayon, multi-party system, walang party loyalties, kung sino yung presidente, doon sila lahat kasi mawawalan sila ng pork barrel. Pero kung I have a question on the fake minority, with all due respect, so fake minority ba si Congresswoman Laila de Lima?
Well, hindi naman. Kaya lang, alam mo, ang problema kasi, parang hindi maliwanag eh. Hindi maliwanag ngayon. Kasi sa minority, may galit kay Duterte, merong maka Duterte. May maka Marcos, merong hindi maka Marcos. Kaya, may makabayan black, may liberal, may akbayan, may iba-iba yung Okay. iba-iba yung. Kasi nga, ang nangyayari dyan ngayon, para makabuo ng minority, instead na yung kung sino yung lumaban, dati kasi ang rule, kung sino yung lumaban na speaker, yung natalo, yun ang Automatic. Yes, yes. automatic. Minority. Lahat ng bumoto sa kanya. Yun Leader. ang- ngayon hindi eh. Para masiguro ng majority na kontrolado nila yung minority, ay magbobotohan muna. Pagkatapos lahat ng mga hindi bumoto sa speaker, yun ang magko-comprise ng minority. Tapos magbobotohan sila. So, pwede magpahiram. Kasi May planted. may Tama. Itatanong ko si ating attorney senator Jimmy. Ayun. Sa Senate context naman. Talo nga eh. Patok o putok? Ano nga ba yung tanong ulit? Yung image, What no? is the image of the Senate? Sa akin, Nang tatanungin si Jamie. Sorry mga kababayan na. Nang tatanungin si Jamie Bondok, ano yung sabi? Ano yung tanong? Ano daw yung masasabi mga kababayan about dun sa nangyaring walkout? Ang sagot ni Jamie Bondok, talo ka eh. Kasi di ba nga mga kababayan nang tumakbo siya, olat siya, hindi siya naging senator. kasi hindi totoo na pangit ang image ng Senate with regard to their actuations. Kasi po, decide naman talaga ang Senado na mag-away. Wala namang problema na mag-agawan sila ng majority seat. Walang problema. Isa lang po ang naiiba ngayon. Ano? Kinakasuhan. Yun ang naiiba ngayon. Kasi kaya nagkakaroon ng doubts pati sa business community. and all Hindi. that. Kasi nagkakaroon na ng elements of mga vices of consent. No? May vitiation na. Kasi dati, Alam niya mga kababayan tayo ha, pamula nung naging vlogger tayo, malimit tayo sumubaybay mga kababayan ng mga nangyayari dito sa Senado. Pero kung titingnan po talaga natin mga kababayan, eto lang talaga sa panahong ito ngayon lang talaga pumangit itong nangyayari sa Senado. Bakit? Ang dami ng drama eh. Di ba wala namang problema mag-debate dyan. Walang problema magpataasan kayo ng boses basta yung pinaglalaban dyan ay para sa kinabukasan at mapapakinabangang batas ng mga kababayang Pilipino po natin. Baligtad na kasi ngayon eh. Nagtataasan yung boses, may mga napipikon, umiiyak, dahil lamang po sa ang pinagtatalunan nila ay para sa kapakanan lang ng isang tao lang. Sino ba yung isang tao lang na tinutukoy natin? Si Senator Ronald Bato de la Rosa. Para lang sa kapakanan niya, yung mga nagiging pagdinig dito sa Senado, dun lang lahat umiikot mga kababayan. Kung paano ba po protektahan, eto pong si Bato. At yan po yung pangit na nangyayari ngayon, dyan po sa Senado. So ngayon ituloy pa natin. nag-aaway naman sila in real, Yeah, sila di ba? Miriam. Wala namang problema Intelligent, mag-aaway. discussion, no? Nag-aagawan ba sila ng majority seat dati? Oh, of course. Lahat naman ng minority gusto maging majority eh. Pero yung kakasuhan mo, 7 are not coincidental, and that is what is bad about the Senate now. They are not ruining their image. Someone else is. Okay. Attorney Jess, patok o putok? Ang image ng Senado, patok or putok daw. So sa akin, syempre, putok. Ibig sabihin, negative ang image. Yeah. It's the first Senate majority na may scripted Senate shootout that is burnt out by the facts. Meron tayong isang senador, of course, we will agree to disagree there. May isa tayong senador, bawal sigawan. May isang senador, kailangan laging kamustahin. May isang senador, nagtatago. Lahat yung Senate majority. So yung dating winiklamo Ano? ng environment ni Senator Chis Escudero na worst Senate President, Alan Peter Cayetano, worst Senate majority. Ang majority ngayon, Duterte, majority, worst Senate ever. Okay. Rejoin the attorney. Ano? Ayan, harap-harapan. Kaharap si Jamie Bondok, mga kababayan, no? Piruin nyo, yung mga kaalyado ni Jamie Bondok, talagang pinunteriya dito ni Attorney Jess, mga kababayan. Alan Peter Cayetano, worst Senate President. Yung Duterte Black, mga kababayan, tagadulot ng gulo sa Senado. Yung naging shooting incident, mga kababayan, fake pala. Drama lang pala. Diba? Kaya nga mga kababayan na ito, sampal to sa mga kaalyado ni Duterte. Jimmy? Opinion na yan, wala na akong magagawa Yes, kung hindi mo gusto. Yeah. Ang sa akin lang is, this is the first truly independent majority. Kasi they're not on the side of the admin. Do we not at least want that check and balance in our government? Without this independent majority, hawak na po ng administrasyon ang buong bureaucracy ng gobyerno. Okay, teka muna. Meron akong may sasabihin ako dyan. Ito, alam mo, nangyayari sa bansa natin. Parang labanan ng Crispa Toyota noon. Kahit na manuntok si Jaworski. Jaworski ng referee, kampi pa rin yung mga Toyota. Kahit na mali na ginagawa. Kahit may laglagan sa Crispa, kampi pa rin yung mga Si Atoy Crispa. ko, si Atoy nananapak. Ganon. Kaya lang, hindi natin na-realize. Doon sa image ng Senado ngayon, whether Ah. majority o minority, ang tama nun sa ating mga ordinaryong Totoo Pilipino. yan, totoo yan. Nagbagsak yung ekonomiya natin. Yes, yes. Dahil Tama. reflection niya ng gobyerno natin, yung investors' confidence, talaga masisira. Ito tatanong kay Congressman Risi. Kasi he respects interparliamentary courtesy. Sino kakampihan mo? Si Attorney Jimmy o si Attorney Jess? Wala. Kaya pa rin si Attorney Jimmy Cambiano kung may atraso ako sa iyo eh. Hindi. Wala Walang Alam ganun. mo,
ako hindi ako nagagalit. Bakit kamo? Kasi ang objective ko na yung aking advocacy, kahit na magkaiba kami ni Attorney Palsis, baka sakali sa bandang huli, maniwala siya sa akin. Anti-political dynasty, naniniwala Ganun ko. din si Attorney Jimmy, baka sakali na maniwala sila sa akin. Ang importante sa akin, consistent ako na hindi ako Duterte, hindi ako Marcos, liberal ako, at maliwanag yung mga kung bakit yung hindi ako galit sa Duterte, may mga policy differences kami na fundamental, kaya hindi ako pwedeng sumama. Okay. At may policy Ah. differences ako sa Marcos na hindi rin ako pwedeng sumama. So I would rather stay doon sa Liberal Party dahil 1988 pa lang, liberal na ako. Kaso wala pa kayong kandidato kung. Wala pa, Lenny wala, kami. pera na ba? Lenny, Alam mo, Mamaya natin pag-iisip. Mamaya daw pag-usapan natin. Marcos ako, Lenny ako. Tatanong ko kay Congressman Irice. Sige. Kasi sa Senate, nag-walk out yung solid 11. Okay. Sa House, maski mag-walk out, walang effect, di ba? Sa dami nyo doon. Alam mo, ang ginagawa ko doon, kasi yung minority naman, may mga karapatan. For example, dahil masyado silang confident, kahit na may pinag-uusapan, magbobotohan, wala na yung marami. No. So ako yung tagatawag ngayon ng quorum. Ayun, quorum ko. Oh, yeah. Sino ba daw kang kandidato nyo sa 2028? Wala pa. Kasi, Pero alam mo, narinig ko si Mario napaka-volatile. Asang nano mo eh. Napaka-volatile nung situation. At tingin ko, Correct. after ng Trial. at Impeachment. whether kung ma-impeach, merong ibang development na mangyayari, kung Ma-acquit. nako, Iba din. Iba din. Kaya sa palagay ko, nag-iintay lahat. Pero ako, sinasabi ko sa mga tao, huwag natin tingnan kung sino yung malakas. Tingnan natin kung Sino yung qualified? kung sino yung qualified. Oo. May babaguhin tayo, hindi yung, parang ano yan manok at load. Para sa akin, ang dapat na maunang baguhin, yung kaisipan ng mga mamayan sa tamang pagpili. Kaya nga sabi ko, nung I spoke last Monday sa aking press na speech, sabi ko, tingin ko, sa 24 months, wala nang legacy projects na magagawa si Presidente. Sa tingin ko rin, mahirapan nang i-reverse yung economic situation natin in 24 months. Pero may magagawa siya, political reforms. Okay. For example, yung Huwag mo muna ituloy, Congressman, kasi pag-usapan natin yan sa pagbabalik natin about walkout, na konektado sa impeachment ni DP Sara, sa muling pagbabalik ng politiko. Ito, yung reforms, yan nga yung kailangan talaga mga kababayan. Siguro, panahon na para baguhin talaga ang sistema. At lalo na mga kababayan, alam niyo naman ako, pabor na pabor ako sa pagbabago talaga na unang-unang baguhin yung saligang batas talaga. Kasi marami na po talaga mga kababayan butas. 'Di ba? May mga batas na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. May mga batas nga pero yung mga mismong lawmakers ang lumalabag. Kaya dapat talagang baguhin na, mga kababayan, ang saligang batas. Siguro panahon na para isulong nga yung Chacha Economic Provision. Para sa akin mga kababayan Pero ibig sabihin, generally speaking, wala na magagawa yung pamahalaan natin kung hindi talaga magkakaroon ng genuine political reforms. Tingin ko yung economic problems natin ngayon, yan ay nagbuhat doon sa problema natin sa politika. Yung sistema natin may mali. Kaya nga sabi ko sa aking speech, nakikiusap ako sa Presidente, kung wala kang magagawa na ibang paraan pa, siguro yung sa successor mo, ihanda mo na. Paano ihanda? Laging pinag-uusapan yung revision ng 1987 Constitution. Dapat lang sinisimulan na yan kahit na hindi siya ang mag-implement para meron na siyang maibigay doon sa successor niya na early on the first year of the next president ma-implement ito. Kasi Pero nga, middle marami term na talagang siya, marami talagang problema sa constitution natin. di ba? O kita nyo, kahit si Irice, mga kababayan, si Congressman Irice, pabor din sa ganun. Di ba na i-revise na or baguhin na, mga kababayan sa madalit salita, amyendahan na ito pong saligang batas. Bigyan mo naman kami ng bigyan mo kami ng mga mas maayos na mga leader sa susunod na after 2028. Paano? Electoral reforms. Yes, marami Sabi yan. ko, dapat sa presidential, vice presidential, lahat ng mga major positions sa executive, dapat requirement, mandatory, pag hindi sumipot sa debate, para magkaroon man lang ng consciousness yung mga tao. Pag hindi sumipot sa debate, disqualified. Election debates. Dapat at Iba least constitution. Patay, si Sara. Kapag ka nangyari yan, mga kababayan, lagot si Sara. 'Di ba? Ito nga yung isa sa mga pwede talagang dapat na mangyari. At pwede talagang ilagay mga kababayan, lalo na sa electoral reforms, na kung saan mga kababayan dagdagan nga yung mga batas na kung saan sinasabi na kapag ka yung isang kandidato hindi sumipot sa debate, dapat talaga tanggal na automatic, disqualified na mga kababayan. Kasi unang-una, tuwing eleksyon mga kababayan, tandaan nyo, napakahalaga po ng may debate. 'Di ba? Kasi doon natin nalalaman kung ano nga ba mga kababayan yung mga reforma at mga programa nito pong isang politiko na nanliligaw sa mamamayang Pilipino na kumukuha ng tiwala ng taong bayan. Kasi kung ikaw halimbawa tatakbo kang presidente pero ayaw mo makidebate, isa lang ibig sabihin yan, wala kang plataforma at wala kang maiaambag.
sa taong bayan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. National problem yan dahil wala siya sa requirements sa ano. Hindi, kaya may batas na i-require lahat ng mga kandidato para iangat natin yung kamalayan ng mga botante. Kasi ang dami natin sinasabi na, ano yung mga bobotante, bakit hindi tayo gumawa ng mga reforms para ma-realize natin. Mag-baby step muna tayo. Pangatlo, ito ang Sige, pinaka-importante. Alam mo, hindi ako naniniwala na gaano man nagkasakitan. Ng loob. Ng loob. O, nagkabartagulan. Oh, yeah. May mas importante dyan sa away. Ano yan? Yung kapakanan ng bansa. Yes. So, Tama. hindi pangunahan ng presidente, ikaw ang presidente, yakapin mo muna lahat. Gumawa ng komisyon para panagutin lahat. Pero dapat parehas ang laban. Baka Pero kasi ngayon, pagyakap kung ikulong tas dalhin sa kailangan dito ng sincerity ng ating Pangulo kasi siya ang leader. At siya rin ang at stake dito. Bakit? After 2028, he will Babalikan be siya. judged. He will Yes. be judged. Oh. Di ba? Yeah. Ano ba to? Failed presidency? O, teka muna. Ngayon, sa ngayon, makikita mo yung state of economy, state of politics. Para sa akin, the buck stops with the president. Yes, we agree with you. I cut you short dyan. Kasi gusto ko ipasok. Yung sinasabi mo na yung presidente, pagsama-samahin mo nag-aaway. Di ba may LEDAC nga kayo? Legislative Executive Development Advisory Council. Ando doon yung mga congressman, ando ang senators, ando ang cabinet members. That is Tama. Hindi, magkakakampi yun eh. Walang opposition doon. Walang And opposition if we always doubt those things in this already constitution. Hindi, wala talagang opposition doon. Ang sabi ko, yung sincere opposition. For example, the whole Senate, the whole Congress, minority and majority, or kahit ano pa. And even the Vice President. Bakit hindi? Ba't Sali nyo yung Vice President. Bakit Eh, hindi ba't pag-usap? in-invite ba sisipot ba? Kung Makikita ng mamamayan kung sino kung sincere yung invitation, kung sincere Ah. yung effective, yung rational ng presidente para kahit paano maibsan yung kahirapan ng bayan natin. Yung hindi sisipot doon, yun yung huhusgahan ng mamamayan. Di ba, I'll go back to my original Let's go to baby steps. Di ba sa Senate ngayon nagkakagulo doon sa online voting? Sa House meron O ngayon mga kababayan, may punto. Ito pong si Congressman Erice na dapat talaga ganon mga kababayan kasi kung makikita ninyo yung hindi sisipot sa mga ganyang klase ng event mga kababayan, alam nyo na. Dapat nyo nang markahan niya na wag talagang iboto. kayong dati yung sa... Hanggang ngayon online. Pero ngayon, di ba in-announce kahapon ni Speaker, let's go back, nilift na niya yung work from home, lahat na kayo on-site kayo mag-ano sa House. Wala na yung mga ganyang online. Alam mo, kami sa minority ako, kung ganun ang gagawin, di laging ma-adjourn, walang quorum eh. Physical stress ito. Actually, yung voting namin, nung isang araw, nag-voting kami, third reading, makita mo, wala pa itang 50 nandun eh. Paano na-approve yung So, mag-isa yan? text lang. Tinatanong na kami, halimbawa ako, kung Egay, bukas may ano tayo, may botohan. Anong boto mo? I-record na yun. You mean to say, maski wala yung directive ni Speaker na on-site na tayo starting June 1, Eh, di ba meron pa nga sinabi na parang pagka-absent, walang bayad, no work, no pay? Oo. Natuloy ba yun? Natutuwa yun? Hindi naman eh. Attorney Jimmy, what can you say on that? Grabe Yung no? mga dating resolution or na sinubukan nilang ipasa na i-allow ang online participation halimbawa ng isang particular na senador, De Lima, Trillanes, etc., right? Were They're proposed, rejected. but they were proposed for a particular senator. Yeah. Ito pong pinapapasa ngayon is for any senator who finds themselves in a situation where they cannot participate despite their willingness to do so. Ngayon, para sa akin po, this is the best way to preserve the independence and integrity of the Senate. Bakit? Hindi man kami sang-ayon ni Jess, halimbawa, dun sa mga kinakasuhang senador ngayon. We agree na there is a big chance na politicize yung mga kaso na yan. Chance lang. Okay? Pwede namang totoong guilty sila, pwedeng politika lang yan. Yes. Kung politika lang yan, ma-prove na politika lang yan. At least kung may online voting, hindi po na-affect yung capacity nila na maging senador at bumoto. It preserves their integrity at hindi mangyayaring tinatawag na pride purge, which is yung nangyari ng 1648 na yung mga pinapasok na yung mga Senate para hindi makaboto. Okay. Attorney Jess, what's your thinking on that online voting? online participation pwede. Kay Congresswoman Laila De Lima, nung senador siya, she was proposed to participate. Not to vote but she was denied. So sa akin lang, to be consistent, it should be denied. Now, but if it was allowed, okay sa akin online participation. Online voting sa akin, questionable. Lalo na kung sa impeachment trial. Yeah. Ang senator judge, is Tama. a judge. Sa courtroom, bawal absent ang judge. Kailangan nandun siya to personally see the demeanor, the words, the language, etc. So sa akin, online voting, kung impeachment trial lalo na, I think that's unconstitutional. Saka yung impeachment trial. Tama, not tama. legislation. Yes. Tsaka malaki talaga ang epekto niya sa impeachment ni Sara Duterte mga kababayan. Kapag ka online voting, hindi masasaksihan nung hukom or nung tatayong hurado na senator katulad ni Bato de la Rosa mga kababayan, yung mga ipipresenta ng mga prosecutor panel na ebidensya. Kasi hindi siya physically present dun eh. Hindi po ba mga kababayan? Kaya nga kung ako tatanungin, hindi talaga ako pabor sa ganyan. Para sa akin yung impeachment trial, dapat nandun lang yung pwedeng bumoto. Okay. Tama. Pagdating naman sa legislation. Yes. Kasi they are not unless proven otherwise, hindi naman pa naman sila convicted. So dapat wag nating sayangin yung
Kaya sila binoto ng milyong mga mamamayan dahil merong silang pinangako at may inaasahang ang mamamayan sa kanila ng mga legislation, mga pinaglalaban, advocacies. Ngayon, kung hindi makakapag-participate, hindi boboto dun sa mga advocacies na yan, ang dinideny mo, hindi sila. The Hindi market. mga bumoboto sa kanila. Take up lang kay Attorney Jimmy yung sa... So we agree there, ah. Sorry, Mami Chu. I just have to point out. Me and Kong Evise agree. Yeah, oo. Pero wala kasi, para sa akin, kung ano yung tama, doon ako. So wala Tama. na objection sa mga non-legislative procedures. No, pero question, dun sa mga attorney trial, impeachment trial, online voting okay? Hindi, Or no okay na sa akin hindi. Na hindi sila pwede. Okay. Bakit? Una sa lahat, even politically, hindi pa rin naman sila makaka-16 eh. Okay. So that's not the point of this eh. Okay. Ang point natin, yung makapag-participate sila in their legislative function. Yes. Ay, itong take up po sinabi mo na, tama na, wala tuloy sa isip ko. Sorry. Attorney Mami Chu, sorry po. Judge Mami Chu. Ano tayo? Ito, ano na natin dito mga kababayan. Cut na natin yan. Pero alam niyo yung pinakamagandang naging usapan dito mga kababayan. Napag-usapan yung mga mahalagang bagay katulad nung mga senador na posibleng makukulong mga kababayan. Katulad nung issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na pwede pang mangyari in the future dito kina Bato de la Rosa, Bongo at dito kina Albayalde. Ngayon, ang isa pa dito mga kababayan na napag-usapan, yung online participation. Na kung saan mga kababayan, na ito para sa akin kung ako tatanungin nyo, in my personal opinion, dapat talaga ang isang senador physically present kapag ka naandyan sa Senado at hindi dapat payagan yung mga online participation, online voting, kasi nga kaya nga iniluklok ng mga taong bayan yan para magtrabaho sa Senado at gumawa ng batas diyan sa loob ng Senado. Biruin nyo, by 24 na nga lang sila, tapos yung iba gusto pa magbuhay prinsipe sa loob ng tahanan nila. Pati ba naman yung gawain ng BPO, gusto pa nila, kuhanin pa nila? Di po ba mga kababayan? Kaya nga para sa akin, much better, may appearance sila dyan po sa Senado. Physically present sila dyan. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po sa usapin po na yan, ano po masasabi ninyo hingil po sa naging debating ito or mainit na usapan patungkol po sa mga mahalagang usapin dito po sa ating bansa. So comment below na lamang po